Amen. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Marcos 16, verses 15 to 18. Ang sabi po rito, at sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot man sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan ng kanilang mga kamay. Tayo pong lahat ay umupo at tayo manalangin. Hallelujah! Salamat po aming Ama muli sa umagang ito na kami ay dinako mo sa lugar nito upang kami ay mamahinga sa iyong presensya, upang kami ay makinig at mag-aral ng iyong mga banal na salita o God. Kaya pagpalain niyo po ang iyong mga banal na salita na aming pag-aralan sa umagang ito. Salamat sa katubay ng iyong banal Espiritu Santo, Panginoon, at masaganang kapahayagan na dadaloy sa aming kalagitnaan sa oras na ito, O God. Patuloy mo po akong itago sa iyong likuran upang ikaw ang makita at mahayag sa aming buhay. At salamat po, Holy Spirit, i-guide mo kami, ikaw ang aming dakilang guro, at palutin mo ng banal na dugo ang lugar nito, God. In Jesus' mighty name. Amen. So pinamagatan ko po ito na ang mga utos at ang mga kaloob ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa Kanya. So ang Panginoon po, bago po siya umakyat sa langit, ay kinausap niya ang kanyang mga alagad, ito yung kanyang inutusan na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At hindi lamang po yun ang ibinigay niya, kundi binigyan din po sila ng kapangyarihan upang magamit nila sa paglilingkod sa Panginoon. At nangako ang Diyos na kung tayo ay manampalataya sa Kanya, hindi lamang yung kanyang mga alagad ang pwede niyang gamitin para makagawa ng mga himala o tanda na talagang tayo ay kung talagang tayo ay manampalataya sa Panginoon. Di ba ang Panginoon siya'y nabubuhay dito sa lupa? Ang dami ng mga ginawang himala, bumubuhay siya ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit, ng mga inaalihan ng masamang espiritu. Di ba nga po? So ito rin po ay ibinagkaloob din po niya sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. So noong panahon noon, ang mga pinagkalooban niya ang kanyang mga alagad. So ngayon wala na po sila, ito rin po ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin upang ito ay magamit natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Upang sa gitan ng mga himala na ating magawa, makita na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. At tunay nga ng ating pinanampalatayanan ay Diyos ng mga himala. Hindi po. Kaya dito po, meron po ako tatlong puntos po na nakuha dito sa tekstong ito. Ang una po, ang humayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Kaya sinabi niya sa verse 15, at sinabi sa kanila ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. So inutusan po niya ang kanyang mga alagad na humayo sa buong mundo para ano? Para ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao sapagkat ayaw po ng Panginoon na maraming kaluluwa ang mapapahamak. Kaya inutusan po niya ang kanyang mga alagad na humayo sa buong mundo. At ngayon po, tayo naman ay inutusan ng Panginoon na tayo ay humayo upang ipangaral, ating ikalat ang magandang balita ng kaligtasan upang sila rin po ay maligtas at hindi mapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Hindi naman po natin kaya humayo sa buong mundo, di ba po? So dito, sa pag-unay pamilya natin, mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, na pwede po natin share ng salita ng Panginoon upang sila rin po ay maging mananampalataya ng ating Panginoon at magkaroon din po sila ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang nais ng Panginoon ay ipagawa sa bawat isa sa atin. Humayo po tayo. So naalala ko po nung bago kami nagsimula ng Bible study sa looban, parang nawala kami ng gala ni Sister Emily kasi kami lang ang naroon lagi. Yung anak niya siya, tapos mga anak niya, tapos sabi niya, Sister Annabelle, tayo lang naman narito. Sabi yun, ano kaya
Ganayon din sinabi, parang ang alam ko na, parang itigil na lang. Dahil kami-kami lang din naman. So, sinabi ko kay Pastora, sabi ko, Pastora, wala din naman, tayo-tayo lang din, may nasing pa rin naman. Sabi hindi, gawain ng kaaway, ituloy natin. So dumating po yung time na itinuloy po namin at dumating yung time na mayroong kami bahay sila Sister Evelyn na anak din ng kapatiran natin na nagkaroon po siya ng cancer. Cancer ba sa buto yung sis? Kaya lumaki yung baby niya. Nalaki-laki po na apo ni Nana Laura. Yun po, nagpapatuloy po kami noon sa pag-Bible study dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Isa po ito sa tanda na pinagkaloob niya sa atin isang utos niya sa atin na tayo ay bumayo upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, wala tayong pipiliin. Sa lahat ng tao, napapanahon man o hindi, kailangan natin ipangaral o ibahagi natin yung kaligtasan na ating tinanggap mula sa Panginoon. Dahil kung ang mga tao noon, ng mga alagad ng Panginoon, ay hindi po nila ikinalat ang mabuting balita ng kaligtasan, sa palagay po ninyo narito tayo ngayon sa lugar na ito? Palagay ko po wala. Tayo ay nasa kanyang buhay natin na kung ano-ano yung ating mga ginagawa sa buhay natin na hindi yun nakalulugod sa Panginoon. Hindi po? So ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bilang tayo ay isang mananampalataya, dapat po magkaroon po tayo ng malasakit sa iba. Kung paano tayo minalasakitan, na inabot tayo ng mga mananampalataya noon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at upang tayo ay maging isang tunay na mananampalataya o alagad ni Kristo. So dapat po maging ganun din po tayo. Magkaroon din po tayo ng pagpapahalaga sa iba na sila po ay wala pa po sa Panginoon at sila namumuhay sa sanlibutan sapagkat ito ay utos sa atin. Sabi nga po sa Mateo 10:7, humayo kayo at ipangaral niyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Di ba doon pa lang sa panahon ng Panginoon ay 2,000 taon na may kita nakakalipas. Di ba si John the Baptist ang nauna sa Panginoon upang ihanda niya ang daraanan ng Panginoon. Ayusin niya ang mga lubak-lubak at ang mga liko-likong daan, ang mga sira-sirang daan. Hindi po ito literal na kalye o daan, kundi ito ay buhay ng mga tao, puso't isipan ng mga tao na kung saan namumuhay sa kasalanan na inihanda ni John the Baptist at siya ay sumisigaw sa ilang na magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Panginoon sapagkat nariyan na ang Panginoon ang kanya, at darating na ang kanyang paghahari. So, 2,000 years ago na po mahigit ang nakalipas sa panahon ng Panginoon natin noon. Ngayon po, mas malapit na po tayo doon po sa katapusan ng mundo. Mas malapit na po tayo na darating ang sigang galing ng Panginoon sa panahon natin ngayon. At kahit anong oras, pwede pong dumating ang Panginoon. Diba sabi niya, marami nagsabi, noon ko kaya narinig mula sa lulula ko, sa mga ninuno ko, na darating na ang Panginoon. Nasaan na ang Panginoon na sinasabi niya na darating na? Kaya po siya hindi pa dumarating, sabi doon, sapagkat alam niya na maraming mapapahamak. Nakikita po ng Panginoon na maraming sinasabing sila'y mananampalataya, pero ang puso nila ay hindi talaga nakasuko sa Panginoon, sapagkat namumuhay tayo ng ayon sa ating kalooban upang bigyan natin kasiyahan ng ating mga sarili. So yun po ang ating ituturo. Magsisi na po tayo, magbalik loob na tayo sa Diyos, ibigay natin ang buhay sa Panginoon, paglingkuran natin ang Panginoon, sapagkat ang buhay natin ay galing sa Kanya, tayong mga anak niya, at hindi niya kalooban na tayo ay mapahamak doon sa apoy ng impyerno. Kaya yun yung ituturo natin. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya kailangan ang mga tao ay magbalik loob sa Panginoon. Ang sabi rin po sa Mateo 10:14-16, at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang tahanan o bayan, halimbawa pumunta ka sa isang tahanan o sa isang bayan, at ayaw kanilang tanggapin at ayaw nilang pakinggan yung salita ng Diyos na nais nating iparinig sa kanila. So ano po ang gagawin natin? Umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. So kung sa paghayo po natin, merong mga tao kasi na nakikinig sila ng salita ng Diyos at meron namang iba na sila po ay lumalayo o umiiwas, maaaring dahil sila'y naaabala o hindi talaga nila kayang tanggapin ang salita ng Panginoon sapagkat namumuhay sa kasalanan.
nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Sabi pa po sa verse 15, sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at mga taga-Gomora. Di ba ano nangyari sa Sodoma at Gomora dahil sa mga kasamaan o kasalanan na kanilang ginawa? Sila po ay sinunod ang Sodoma at Gomora. So sabi po dito, nasa araw ng paghukom, higit na mabigat ang parusa. Ang ipapataw niya doon sa mga tao na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos at ayaw nilang pakinggan ang mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Bakit mas matindi? Kasi mas mahirap po ang kalagayan doon sa apoy ng impyerno. Amen? Sapagkat doon hindi lamang apoy ang naroon, kumukulong asupre, apoy, dagat-dagatang apoy, at meron doon mga uod na hindi namamatay na naglalabas-masok sa lahat ng butas ng katawan natin. So pahirapan, hindi lamang tayo pahirapan ng apoy na kumukulong asupre, kundi maging yung mga uod na naroon. At doon ay napaka-mabahong lugar, amoy bulok na nasusulog at wala kang marinig doon, kundi iyakan, nagagalit ng ngipin, na kahit anong pagsisisi ang kanilang gagawin, wala nang panahon para sila ay patawarin ng Diyos sapagkat sila ay hinatulan na po ng Panginoon. Amen? So, kaya tayo po bilang mga mananampalataya kay Kristo, dapat po magkaroon po talaga tayo ng malasakit sa ating kapwa, lalo na sa ating mga pamilya, na hindi tayo papayag ng ating pamilya ay hindi natin madala sa Panginoon dahil alam natin na matinding pagdurusa ang kanilang tatanggapin sa oras na sila ay pahahatulan na ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi rito, higit na mabigat ang parusa kaysa doon sa mga tao na nasa Sodoma at Gomora. Sabi sa verse 16, ngayon, sinusubo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. So, saan tayo nahatulan? Pag tayo ay humahayop, katulad ng isang tupa. Ang ano po ugali ng tupa? Ang tupa po ay sila'y napakabait, napakaamo, napakamasunurin. Na kahit papatayin mo na, hindi pa rin po naimik ang mga tupa at hindi po sila, kumbaga hindi po sila nag-aaway, mahal nila ang isa't isa. Pag mayroong nawala sa kanila, sila po'y nasasaktan, sila po'y nalulungkot, na para din pong tao. Ganun po ang mga tupa at kilala nila ang tinig ng kanilang paskol. So tayo po ay nantulad sa isang tupa, kung tayo po ay humahayo po tayo sa gitna ng mga asong gubat. Ang mga asong gubat, kumbaga sila yung mga wild. Kumbaga parang isang tupa na inutusan ka na pumunta doon sa mga lugar ng mga hayop na mababangis na hayop. Amen? So, dapat po maging ganun po yung ugali natin. Na kahit tayo ay kamamatay natin, ay gagawin pa rin natin alang-alang sa ating Panginoon. Ano pa? Maging matalino kayo gaya ng mga ahas. Ang ahas po ay napakatalino po ng ahas. Malakas po ang kanyang pakiramdam pag mayroong kapahamakan na lalapit sa kanya. Kaya na, kumbaga, inayalo niya yung sarili niya na ilalayo po niya ang kanyang sarili. Sapagkat ang ahas na po ay isang matalino. Kaya sabi rito, hindi lamang tayo maging tupa, kundi maging matalino rin po tayo katulad ng ahas. Ano pa? Maging tapat tayo gaya ng kalapati. Ang kalapati po, ang karakter po ng kalapati, tapat, simple, mabait at mapayapa. Ang kalapati. So, dapat ito yung magiging ugali natin. Ito yung magsasama-sama sa buhay natin. Habang tayo ay humahayo, maging tulad tayo ng tupa, na maamo, na mabait, at maging matalino tayo gaya ng ahas. Ito yung pagsama-samahin natin, na maging ugali natin, na sa ating paghayo, at matapat tayo na gaya ng kalapati. Ang kalapati ay sumisimbolo rin po siya ng mapayapa, ang kalapati. So, ganun po dapat ang maging ugali natin. Kasi kung meron tayo ng mga katangiang ito, kahit anong gawin ng kaaway, hindi tayo kayang pababagsakin, hindi tayo kayang takutin upang tumigil tayo na ibahagi natin o ikalat natin ang salita ng Panginoon upang sa pagdating ng Panginoon, maraming tao ang maliligtas. Amen?
Palakpakan po natin ang Panginoon. At sabi sa verse 16 po, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan ng ating Panginoon. So yung mga tao na sumampalataya, kailangan pong bautismuhan. At sila ay maliligtas. Bakit kailangan bautismuhan? Di ba ang Panginoon, nung siya po'y narito sa lupa, siya rin po ay nagpabautismo sa edad na siya 32 yata ang edad, Ate May, no? Nung siya ay nabautismuhan. Dahil sinunod niya ang kalooban ng Ama. At nung siya ay nabautismuhan, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu Santo. So ganun din po ang bawat isa sa atin. At ang mga tao na ating nabahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan, kailangan din po natin silang bautismuhan. Sapagkat pag sa oras na tayo ay nabautismuhan, ang Holy Spirit ay ipagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen? So kailangan po natin ang Holy Spirit sa ating paghayo, sa ating paglilingkod, o pagsunod natin sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon na ikalat natin ang mabuting balita ng kaligtasan. So yung una, ano yung una? Ang humayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Pangalawa, ang mga sumampalataya ay bibigyan niya ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kasi kailangan kasi ito dahil ang ating Panginoon gumawa siya ng mga himala ng kanyang panahon. Maging ang kanyang mga alagad. So dapat tayo yung magpapatuloy doon. Hindi lamang tayo mangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan, kundi dapat may mga himala din po na nangyayari sa buhay natin sa mga tao na ating ipinapanalangin. Amen? Ang sabi po dito sa verse 17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan niya ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. So isa po ito sa mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Kanya. Ang kailangan po gagawain po tayo ng mga himala sa Kanyang pangalan. Amen? Hindi kung kani-kaninong pangalan. Di ba yung iba, ang pangalan nila ang dami. Lalo na sa kinagisnan natin, ang daming pangalang ginagamit nila na kunwari yung kanilang panyo ay ipapahid nila doon at ipapahid nila sa may sakit at gagaling. Ang sabi po rito, hindi po yung totoo. Ang sabi po rito, sa kanyang pangalan lamang. At kaninong pangalan ito? Sinong pangalan? Kaninong pangalan ang ating gagamitin? Sa oras na tayo ay nagpe-pray-over tayo ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Iyon lang po ang ating gagamitin. Ang pangalan ng ating Panginoon. Sa kanyang pangalan tayo ay gagawa ng mga himala, ng mga signs and wonders. At ang sabi po rito sa Mateo 10:8, sabi po rito, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. So tayo mga mananampalataya, inutusan tayo at binigyan tayo ng kaloob ng Diyos o kapangyarihan na pagalingin natin ang mga may sakit at ang mga patay at ang mga namatay, buhayin. Di ba? Ang Panginoon, nagawa niya yun ay sabi ng ibang talata ng Biblia, masigit pa ang ating magagawa sa huling panahon upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Upang maparangalan ang Diyos, ang pangalan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi rito, pagalingin at linisin ninyo ang mga may kitong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo na walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So pag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos o tayo ay nagpipray over sa mga tao na may sakit, tayo ay nag-evangelize. Hindi dapat tayo may dala ng yung supot, yung sabi, love offering po. Para kasing hindi siya magandang tingnan ay. Kasi dapat yung mga financial na pangangailangan ng iglesia, dapat doon sa loob ng iglesia yung manggagaling. Sa mga kapatiran, nagtutulungan. Hindi yung habang nangangaral ka, habang nagpipray over ka, may dala kang supot at sasabihin mo, love offering po, pang love offering. Diba? Hindi po siya maganda. So, tinanggap natin na walang bayad ang kapangyarihan na binigay sa atin at ang kaligtasan. So, dapat ibahagi po natin ito ng wala pong bayad. Amen? At ang sabi pa po rito, ang pangatlo po, nasa pangatlo na po tayo.
proteksyonan sila ng Panginoon upang di mapahamak at gagaling ang mga sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So ang sabi po sa verse 18, hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga patay na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Amen? So sabi rito, kahit makadampot ka ng ahas, kahit makainom ka ng lason, hindi ka maano at gagaling yung mga may sakit na mapapatungan ng ating mga kamay. Naalala ko yung isang kwento, sabi ng isang pastor, ako'y nagpapasalamat kasi yung kapatid ko, pinatungan ko, nagbuntis. Hindi niya sinabi lahat na pinatungan niya ng kamay. Sinabi lang pinatungan ko kasi gusto niyang magbuntis. Kaya nung pinatungan ko po siya, siya po'y nagbuntis. Hindi niya pinapaliwanag yung kamay yung ginamit niya na ipinatong niya dun sa kanyang kapatid. Di ba? So dapat, sabi rito, papatungan mo ng kamay at yun ay gagaling yung mga may, sabi rito, at dahil doon, naroon din yung proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na habang tayo sumusunod sa Kanya, bagamat para tayo nasa isang lugar na pinasok natin ang yungib ng mga mabangis na hayop, o yung mga tao, na sumisimbolo sa mga tao na walang tunay na relasyon sa Diyos at gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan, dapat po, wag po tayong matakot sapagkat naroon po ang proteksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Di ba sabi niya, naroon proteksyonan tayo ng Panginoon, hindi tayo mapapahamak kahit dumampot man tayo ng ahas. Kaya lang, huwag tayong magmamayabang. Sasabihin mo, tingnan mo, dadampot ako ng ahas. Pag ako tinuklaw nito, ay hindi ako mamamatay ng kamandag kasi sabi ng Panginoon, puproteksyonan niya ako. Ang laman ng puso mo'y magmayabang. Ay di nung tinuklaw ay patay ka. Bakit? Mali kasi yung ating motibo. Amen? At ang sabi rin dito, kahit makainom ka man ng lason, ay hindi ka mamamatay, hindi ka malalason. Kaya huwag nating gagamitin inom ako ng lason, tingnan ninyo, hindi ako mamamatay. Dahil sabi ng Panginoon po, proteksyonan niya ako at hindi ako mapapahamak. So ito pong mga ganitong sinasabi po rito, ito po yung tinutukoy dito, kung halimbawa man, aksidente man na ikaw ay natuklaw ng ahas, o ikaw man ay nakainom ng lason. Katulad ng isang kwento ng isang Kristiyano din, na sabi niya, sila ay pumunta sa isang handaan. Ngayon, yung handaan iyon, hindi pinag-pray yung mga pagkain. Walang panalangin na naganap, basta kumain na lang. Pero siya, dahil Kristiyano siya, ipinag-pray po niya yung pagkain na kanyang kinain. At dahil doon yung mga kasama niyang kumain, ay yung mga nagtai, sinamaan po sila ng pakiramdam, pero siya ay hindi po siya sinamaan ng pakiramdam. Bakit? Sapagkat ipinag-pray po niya yung pagkain na kanyang kinain. Amen? So, ganun po yung gustong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Hindi naman literal na dadampot ka ng ahas at ipagyayabang mo o inom ka ng lason. Kundi, ito yung mga maaring pangyayari o maaring hindi sinasadya na ikaw ay dumampot ng ahas dahil kailangan talagang gawin, dahil maraming mapapahamak, o gusto mong maproteksyonan ang mga tao na sa paligid mo o yung pamilya mo, at natuklaw ka, ay hindi ka maano. At kahit makainom ka ng lason, ay hindi ka rin mapapahamak. Amen? Sapagkat naroon ang proteksyon ng Panginoon. Hindi nahayaan na tayo ay mapapahamak. At ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Walang bagay na mahirap at imposible sa Kanya. At maging yung mga may sakit na papatungan ng ating mga kamay ay gagaling. Diba? Sabi dun sa ibang talata ng Biblia na sila'y kumuha tayo ng langis at ipanalangin natin sila na may pananampalataya at gagaling yung mga tao na ating ipinapanalangin. Kasi hindi naman po tayo ang magpapagaling nun, kundi ang ating Panginoon. Kung minsan natatakot tayo na i-pray-over ang iba, natatakot tayo na magpalayas ng demonyo o magpatong ng kamay para sila ipanalangin sa kanilang karamdaman. Kasi iniisip natin, baka ito hindi gumaling, ay ako'y mapapahiya. Tandaan po natin, sumunod lang po tayo sa Panginoon. Gawin lang natin kung ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At ipaubaya natin sa Diyos yung tao na may karamdamang iyon. Dahil kung luluobin ng Panginoon ay gagaling iyon. Si Lazaro nga 3 araw nang inilibing. Di ba siya'y binuhay pa rin, bulok na siya. Tinawag siya ng Panginoon at siya'y bumangon at siya muling nabuhay. Kaya ang Panginoon po ang gumagawa ng lahat ng bagay. Ang mahalaga lamang, gawin lang natin
kung ano yung ipinapagawa sa atin, kung ano yung tungkulin natin, at bahala ang Panginoon na maghimala doon sa mga bagay na yon o sa mga taong iyon na ating ipinapanalangin sa Diyos. Amen? Ang Diyos po ang ating dakilang manggagamot. Ang kailangan lamang manampalataya lang po tayo na, Lord, salamat sa kagalingan ng taong ito, katulad ng anak ng ating kapatid na si John Lloyd, na ngayon ay namamaga ang kanyang hita. Magang-maga po ang kanyang hita. Kaya sama-sama po nating ipanalangin. Sabi ko, Lord, kung pagagalingin mo po ang anak ng kapatid naming ito, Panginoon, para mapaparangalan ang pangalan mo sa bawat buhay ng bawat alipin mo at maging sa iyong iglesia, ang pangalan mo po ang mapaparangalan. Amen? Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ang siya natin ginagamit doon sa mga tao na ating ipinapanalangin. At yung iba naman, ang nakakaano din sa iba, bakit tayo takot sa demonyo? Diba? Kaya pag aktagin, nagsasaway talaga ako pag may makasama akong sasabihin, tabi-tabi po, dadaan po kami, ganay. Talaga ako'y sinasaway ko, ano yan? Bakit niyo ginagalang iyan? Dapat tayo ang igalang ng mga yan dahil meron tayong kapangyarihan, ibinigay ang Panginoon sa atin. Amen? Dapat ay huwag tayong matakot sa kanila dahil wala naman silang magagawa dahil kasama natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos pagpanig sa atin, sino ang laban sa atin? Kahit 10,000 man yang mamatay sa iyong harapan, pag hindi ka looban ng Diyos na ikaw ay masaktan, ikaw ay mapahamak, hindi ka mapapahamak. Bakit? Sapagkat nariyan lagi ang kanyang mga anghel na uutusan ng Panginoon upang huwag tayong masaktan at huwag tayong mapahamak. Amen? Amen. Amen. So, sinabi pa po rito sa Lucas 10:17-19, sabi rito, masayang-masaya bumalik ang 72, inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Anong nangyayari? Yung 72 niyang alagad, yung 72 niyang alagad, ay kanilang sinabi na ang mga demonyo ay napapasunod nila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Diba? Kaya, pag may mga demonyo, palalayasin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus, kahit sa mga tao na nagko-control sa taong iyon, ay pwede po nating palayasin. Pero kailangan din naman na tayo yung nagpapalayas, ay maayos ang buhay natin. Lumalakad tayo sa utos ng Diyos, namumuhay tayo sa kabanalan at wala tayong ginagawang kasalanan. Meron pong ito totoong kwento. Isang pastor po ito, ay yung pastor ay mahilig ano na nga yung sinushoot na bola na may kahoy na mahaba? Bilyar. Mahilig siyang magbilyar. Ay yung pagbibilyar niya ay may pustahan lagi na pera. Ay nagkataon na merong sinasaniban ng masamang espiritu. Ay pinalayas niya. Anong sabi ng demonyo sa kanya? Ako palalayasin mo, ikaw nga magsusugal ay. Diba? Nakakahiya. Alam ng demonyo ang mga ginagawa natin. Kaya pag tayo may ginagawang kalukuhan o kasalanan, gumagawa tayo ng kahalayan, namumuhay tayo sa immorality, namumuhay tayo sa lahat ng pita, ng laman ng mga bisyo, kita po yan ng demonyo. Hello? Kaya kahit utusan natin yan, kahit magtambling-tambling ka pa, luwa na lahat ng mga litid mo, kauutos na lumayas ng demonyong hindi po yung lalayas. Bakit? Wala tayong kapangyarihan authority na utusan ang demonyo sapagkat wala rin tayong pinagkaiba sa kanya. Dahil namumuhay tayo sa kasalanan. At i-expose ka pa ng demonyo kung ano yung ginagawa mo. Kaya siguraduhin natin na pag tayo nagpapalayas ng mga demonyo sa buhay ng mga tao, siguraduhin natin na malinis ang ating mga buhay sapagkat ipapahiya po tayo ng demonyo. Sasabihin po niya ang lahat ng ating ginagawang kalokohan. Amen? At mapapahiya ka sa mga tao. Kaya sabi pa po rito, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kung parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. So binigyan po tayo ng kapangyarihan na apakan ang mga alakdan. Ang tinutukoy po dito ng mga alakdan at ang tinutukoy po dito na yuyurakan natin ang lahat ng gawa ng kayo po yung mga gawain ni Satanas at ng kanyang mga alagad. Amen? Na pag tayo ay nasa Panginoon ang buhay natin at namumuhay tayo sa kabanalan,
ang kaaway ay wala pong magagawa sa buhay natin kung hindi ito ipahintulot ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Job, di ba? Kaya nangyari sa kanya, bakit ipinahintulot ng Diyos? Para subukin yung kanyang pananampalataya at pagsunod niya sa Panginoon. So tayo po, pag hindi ipahintulot ng Panginoon na tayo ay sirain ng kaaway o daigin ng kaaway, hindi po mangyayari iyon. Hindi po niya tayo kayang saktan at hindi po niya tayo kayang ibagsak ng kaaway. Dahil mas makapangyarihan ang Holy Spirit na nasa ating buhay at ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Siya po ang makapangyarihan sa lahat. At ang lahat ay yuyuko sa ngalan ng Panginoon. Maging ang demonyo ay yuyuko sa Kanya at takot sa Kanya. So dapat maging ganun din po ang mga kaaway sa buhay natin, ang gawa ng mga spirit of darkness. Ang mga demonyo, dapat sila po ang takot sa atin. Hindi yung tayo takot sa mga demonyo. Pag sinabi, yung punong iyan na, pag pumunta ka diyan, yan ay may lumalabas diyan. Kaya naman, pag gabi na ayaw na lumabas, bakit natatakot doon sa lumalabas, doon sa punong iyon? Ay pwede mo na, kahit dumaan ka doon, ay di umawit ka sa Panginoon, di ba ga? O kaya i-review mo. At minsan mararamdaman mo, kinikilabutan ka, naranasan ko yan. Nung ako po ay nagmasahe na wala pa kaming service nun, wala kaming motor, ay malayo sa kalye, yung bahay na pinamasahean ko, at ang dadaanan mo, malalaking puno na walang kailaw-ilaw na napakadilim. At ang kwentuhan pa namin ay tungkol sa mga white ladies, sa mga masamang espiritu. Ay, alas 10 na ng gabi may sabi niya, ate, hala, ang dilim-dilim sa dadaanan mo, sabi niya, hindi ka natatakot. Sabi ko, hindi ako natatakot, sabi ko, kasama ko ang Panginoon, kasama ko ang mga anghel ng Diyos. E diyan ako ipalabas na, ipapasok na ako dun sa parang gubat. Abay, parang, tumaas ito Tapos unti-unti parang may namamanhid, pababa na dito. Yung pamamanhid na naramdaman ko, tapos parang nagtayuan ang buhok ko. Sabi ko, Lord, ano ito? Ang ginawa ko, umatras ako. Umatras ako siguro mga 4 na hakbang. At saka ko pinag-pray yung lugar na aking dadaanan. Sinasaway ko ano mga espiritu na nasa lugar na yun. Sabi lang may mga lumalabas na white lady diyan, may mga kapring lumalabas diyan. Sinasaway ko in Jesus' name. Kaya nung Lord, binabalot ko na yung banal na dugo na consuming fire ng Holy Spirit mo, yung lugar na yan, Panginoon, aking dadaanan in Jesus' name. Pagkatapos dire-diretso ako kahit anong nararamdaman ko, nakilabot, tuloy-tuloy lang ako, sabi ko wala. Sa isip ko wala akong magagawa sa buhay ko dahil kasama ko ang Panginoon. Nakaraos ako, naglakad po ako, nakalusot po ako sa lugar na yun na puro puno na napakadilim. Pag pinatay mo yung flashlight mo sa lang, pusikit ang kadiliman niya at sa biyaya ng Panginoon. Nakalusot po ako doon at ako po'y nakauwi sa amin. Bakit? Dahil alam ko kasama ko ang Panginoon at pagkasama mo ang Panginoon, ang kaaway ay walang magagawa sa buhay mo. Amen? Sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Dapat pag nasa iyo ang Panginoon, sa presensya ng Panginoon, ang presensya ng Lord ay makita ng kaaway sa buhay natin at takot ang mga demonyo sa presensya ng Diyos na nasa buhay natin. Amen? Kaya huwag tayong padaig, ano man yung nararamdaman natin, tayo may natatakot dahil sa nangyayari sa ating pamilya, sa ating mga anak. Huwag po tayong matakot. Ibigay natin sa Panginoon, ano man mangyari. Magtiwala ka pa rin sa Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano yung nakakabuti para sa atin at para sa ating pamilya. Amen? Kaya tiwala lang po tayo sa Panginoon. Patuloy lang po natin gawin kung anong ipinapagawa niya sa atin. Dahil tandaan natin, nangako siya sa atin na hindi tayo masasaktan. Walang magagawa sa atin ang mga gawa ng kaaway. Ang ibig pong sabihin nito na yurakan natin ang gawa ng kaibig sabihin, wala na po talagang magagawa ang kaaway sa buhay natin. Kumbaga, ang kaaway o si Satanas nasa ilalim na po ng ating paanan, na ating yuyurakan, na ating dudurugin ang lahat ng gawa ng kaaway sa gitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sino ang laban sa atin? So dapat hindi po tayo matakot anuman yung mga problema, pagsubok o lahat na gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Tandaan niyo yung kanta na na ako ang kawal ni Jesus. Diba chorus na yun? Apakan mo siya, durugin mo siya, at kembutan mo pa. So yun ang gagawin natin sa demonyo. Pag umaatake sa buhay natin, ating yuyurakan, ating dudurugin, at kimbutan pa natin, demonyo, wala kang magagawa sa buhay natin, men. Dahil kasama namin ang Panginoon. Kami mga anak ng Diyos,
at nasa amin ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Amen? Kaysa sa mga karamdaman. Kaya pag mayroong mga karamdaman, sabihin lang natin, salamat Panginoon dahil sa iyong mga latay at sugat, pinagaling mo na kami sa aming mga karamdaman. At gagamitin po natin ito sa oras na tayo ay ipinapanalangin po natin yung mga tao na may mga karamdaman. At sabi nga po rito sa verse 19, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. So bago po siya umakyat sa langit, ito po yung ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad, na ito naman ay pinagkaloob niya rin po sa bawat isa sa atin ngayon. Lalong-lalo na ngayon na tayo po ay malapit na po tayo sa wakas ng panahon. Nasabi ng Panginoon, magagawa din natin yung mga nagawa niya noon at masigit pa ang ating magagawa. Sapagat pararangalan ng Diyos ang kanyang pangalan sa gitan ng bawat buhay ng bawat isa sa atin na sumampalataya sa Kanya. At ito rin po ay dadaloy hindi lamang sa atin kundi doon sa mga tao na masyarahan natin ang salita ng Diyos. Ang mga kaloob na ito ay dadaloy rin po sa kanila upang magamit din po sila ng ating Panginoon. At ang sabi po rito, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako, tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito, pinapatunayan niyang totoo ang kanilang ipinangaral sa gitan ng himala na ipinagaloob niya sa kanila. So dapat po tayo ng mga mananampalataya, makakagawa rin po tayo ng mga signs and wonders. Amen? Sapagat ito ay isa sa mga kaloob ng Panginoon na tunay na tayo ay kanyang mga alagad at mananampalataya niya. Sapagat ito ang iniwan niya sa bawat isa sa atin. Ipinagkaloob niya sa lahat ng nagtitiwala at sumampalataya sa Kanya. Makakagawa po tayo, kaya rin po nating bumuhay ng patay. Siguro lang sa ngayon, may inaayos pa lang ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi, ang panalangin ng isang matuwid ay makapangyarihan. Ito ay dinidinig agad ng Diyos. Kaya lang siguro hindi pa dinidinig ng Panginoon. O yung panalangin natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, dahil meron pang inaayos ang Diyos sa buhay natin. Amen? So kung nais po natin na maabot natin ang mga bagay na ito, makakagawa din po tayo ng mga himala, at sa biyaya naman ng Panginoon, meron na pong mga nangyaring himala na ating naranasan, ay mas magpatuloy pa po tayo sa pagdiin, sa paglalim natin sa ating pagsunod sa Panginoon. At lalo pong lalakas ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. At yung worship leader kanina, pwede bang kantahin yung kinanta kanina? Yung sanctuary. Wala na tayong mic. Wala nang battery. Hello. Siguro mga kapatid, kung nais nating marating ang mga bagay nito magawa natin, ay patuloy na ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Mamuhay tayo sa kabanalan at gawin nating sanctuary ang ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon na lumalakad sa kanyang mga utos. Sige, moko po tayo. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Patuloy
ng Diyos. Patuloy nating ibigay ang ating buhay sa Kanya na mamuhay sa kabanalan at sa Kanyang katwiran. Dahil may gagawin ang Panginoon sa iglesyang ito at sa bawat isa sa atin. Maging sa ating mga pamilya at sa mga tao na nangangailangan ng Kanyang banal na salita upang matanggapin nila ang mabuting balita ng kaligtasan at maranasan nila ang mga himala na ating naranasan mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hingin natin sa Lord na sa araw-araw ng ating buhay, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya na maging sanctuary niya sa Kanyang harapan, na sumusunod sa Kanyang kalooban upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanyang banal na harapan at maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Father God, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhat buhay na narito na patuloy kang maghihimala sa aming mga buhay. Na patuloy kami makalaya sa anumang mga kahinaan, kasalanan na nagkokontrol sa aming mga buhay na nag-iingat lang upang ang kapangyarihan mo hindi malayang makakilon sa aming mga buhay, O God. Diyan nyo kami ng new mindset, new heart, new spirit na galing sa iyo, O God. At ito ay dadaloy, Panginoon, sa aming pamilya upang kami sama-sama maglilingkod sa iyo, O God, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, aming Ama, sa lahat ng ito. Nawa ang iyong mga banal na salita ay natanim sa aming mga puso at isipan at mamunga ng masagana sa aming mga buhay, O God. At salamat sa lahat ng ito, Panginoon, na maranasan namin at ng iglesyang ito ang mga bagay na ibubuhos mo sa iglesyang ito upang pararangalan mo ang iyong banal na pangalan sa iglesia mong ito at makita ng mga tao, lalo na sa lugar na ito ng Libo, na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Daniel, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman, na nagbubuhay ng mga patay, Panginoon, nagpapalayas ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may karamdaman. Maraming salamat, Lord, na ito ay mararanasan ng iglesia mong ito, O God. At salamat, Panginoon, na patuloy na ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan ay patuloy na makita ito at mayag sa bawat isa sa amin upang makita nila na kami ay tunay mong mga alagad at tagasunod, O God. Salamat po, amin na pong inaangkin aming Ama ng aming panalangin at kahilingan para sa amin at sa aming pamilya at sa mga tao na nais mong ipabot sa amin ay iyon na pong ikinilos, O God, sa bawat isa sa kanila in Jesus' name. Salamat po sa namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, kalawat at karangalan naman sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.